Hello guys! Nahihirapan ka ba mag-edit or gusto magsimulang business about graphic design? Ito na yung pagkakataon niyong matuto. Suportahan niyo lang APPG Vlog dahil nagtuturo siya ng Premiere Pro at Photoshop na Tagalog tutorial sa YouTube. Suportahan niyo lang, panoorin niyo ang videos niya. Don't forget to like and share, tsaka subscribe na rin. Bye! Hello guys, once again, APPG Vlog. So, nandito si APPG Vlog guys para mayroon na naman siyang ituturo about sa Adobe Premiere Pro. So, ngayong gabi guys ay real quick lang tayo, no? Overview about sa Adobe Photoshop. Mag-focus tayo sa assembly. So, tuturo ko sa inyo guys kung ano yung mga panels na nandun kay assembly at i-example ko din. So, simulan na natin guys. Guys, nandito po tayo. Mag-start tayo. I open the Adobe Premiere Pro. So, nandito tayo sa Premiere Pro guys. So, new project. Lagay lang natin assembly. Real quick lang tayo. Quick lang to guys. So guys, nandito tayo guys. Dito muna tayo. Pag-asapan natin ito guys. So, nandito tayo mismo sa may aking workspace sa Premiere Pro. So, maglabas tayo ng notepad para mas madali natin maintindihan. Yan. Ilayin natin dito yung notepad ko. Yan. So, guys, madalian lang to, no? Kasi limit din tayo ng time. So, dito tayo muna. Tignan nyo dito sa may tab, baba ng tab, dito sa may assembly. So, itong assembly na ito ay mayroon siyang tatlong panel na nakikita natin dito. So, ito yung import media panel. So, ano yung import media panel? Yung import media panel, ito yung lagayan natin ng media. No? Media. So, lakihan natin guys. Media. Yan. So, yung media, ano-ano mga klase ng media na pwedeng import dito? So, maglagay tayo, media, no? So, pwedeng video clip. Yan. Yan. Siyempre, video clips. Pictures. Pictures. Yan. Audio. Yan. And another example is raw videos, no? Yan yung pwedeng ilagay dito sa ating media panel, no? Sa import media panel. So, maglagay tayo ng example ng import media panel. So, nandito tayo sa overview ng assembly, no? Ito yung assembly. So, paano mag-import? Mag-import ng media. Parang ang example nito is nasa labas ng bahay, ipapasok mo sa loob. So, paano import? So, punta tayo dito from file, click file, left click, and import. So, hanap tayo yung mga videos na pwedeng import. Ito guys, yung ginagawa ko sa mga Photoshop pala, no? Mga ito. Sa vlog ko sa Facebook. So, yung import natin is yung mga videos. Yan. Ito, nung mga videos na ito is dinownload ko yung iba. Tapos yung iba ay binigay din ng dating mga codes namin sa video editor, no? So, maglagay lang tayo dito. Example, mga to. So, din yung ginagamit nila na pinapag-example, no? Yan. So, tanggalin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tanggalin natin ito. Yan. Or balik natin. Okay. Import.
So, nakapag-import na tayo ng files. So, lakihan natin yung file. Gawin natin. Yan. Ito yung mga video clip, no? Halimbawa, pag i-click ko dito, pag tinututok ko, in-hover ko dito siya, mayroon siyang quick na preview. So, ang gagawin natin dito guys is mag-i-import tayo din dito. Magdadrag tayo papunta dito sa my timeline, no? So, tignan nyo guys, oh. Pag once na tinutok ko yung mouse ko, hindi wala akong click dito, gumagalaw siya. Mayroon siyang konting preview, no? Itong mga clip na ito. So, ang gagawin natin dito na next guys is ay, sorry guys. So, ilalagay natin dito sa timeline. So, ito pala yung import media panel, no? Ito din yung timeline at saka yung program tab. So, itong program tab na ito is dito mo makikita yung parang pinaka-screen mo, yung playback screen. So, dito mag-play kung halimbawa, example, no? Itong ilalagay natin dito. Idadrag natin. Yan. So, nandito, ito pala guys, ito din yung tools, no? Tools. May move tools, mayroon track select forward. Mapag-aaralan lahat natin ito guys. Dahan-dahanin lang muna natin, no? So, dito guys, sinabi ko kanina, dito yung lagayan ng media. Dito din yung program tab o tinatawag na screen. Pwede rin playback screen. And dito din is yung sinasabi na timeline, no? Timeline. So, ang gagawin natin dito guys, ang tuturo ko sa inyo is talagang basic na basic. So, pag once natin na ginawa natin ito, no? Pag ginawa, ipit natin, no? Pag i-play natin sa basic, ito yung i-click natin. Yan. Ito lang ito. Pag once natin gusto natin i-stop, stop. Play again. Yan. Ang keyboard shortcut key niya yan, guys, is spacebar. Yan, spacebar. Okay? Balik natin. Ito guys, itong hawak ko na nakatutok dito sa cursor, itong blue na ito. Dito sa my timeline, pag ginagalaw ko ito guys, is ito yung playheads, no? Kung nasaan yung playheads ko, nandun din yung current screen, no? Doon sa my program tab. So yan ang trabaho ni playhead. Kung saan nakatutok si playhead, nandun din yung napapanood natin doon sa may taas dito sa my screen tab. Yan. So, ang gusto ko lang may pakita dito guys is si assembly. Ito si assembly. Ang advantage lang ni assembly guys is dito. Yung panel na itong import media panel is malaki. However, ang gusto lang natin na makita is konti lang dapat. Pero ina-explain ko pa lang sa inyo kung ano yung gamit ni assembly. Ang gamit lang ni assembly is malaki yung nakikita natin dito sa may import media. Pero ang paano na lang yung ibang panel din para mapabilis tayong gumawa ng trabaho. So, ipapakita ko din sa susunod na video tutorial ko yun guys. So, ang advantage niya dito si assembly is malaki yung media player. Import media player niya. Pero ang disadvantage niya din is kukunti lang yung nakikita natin na panel. Tatatlo lang si program or playback screen, si playhead, at saka si import. So, ito din yung tools guys nakikita. Na-adjust naman ito guys. Na-adjust. No? Yan. So, ito yung playhead. Yan. Naituro ko sa inyo yung dito sa my playback screen. Yung pinaka basic niya is yung play. Pag stop, stop. Pero ang shortcut keyboard niya guys is space. Kung gusto mong i-stop, stop. Yan. So, yun lang guys ang pwede kong maibahagi sa inyo ngayon. So, maraming salamat
sa inyong pagsubaybay. Sana panoorin nyo pa yung mga sumusunod na videos ni APPG Vlog pagdating sa Adobe Premiere Pro tutorial. So, ang napag-aralan natin, summary regarding dito sa assembly. Ang kagandahan ni assembly is malaki yung import media player niya, import media niya, and si program tab or si play screen. Ito yung play screen natin dahil dito play. Kasi kung mayroon kang i-play na hindi mo nakikita, hindi mo alam kung nasaan yung portion ng video na naka-play na. So ito tinatawag din na play screen. No? Ito yung timeline. Ito ang nasa loob ng timeline is yung video clip na idrinag mo galing doon. At saka ito yung playhead niya, ito yung blue, no? Nakikita mo din sa kung ilang seconds dito. Dito ilang seconds. 1 sec nakalagay dito 1 seconds and 17, no? Yan. So yun lang guys, maraming salamat. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong pag-antabay at panonood sa aking Tagalog tutorials pagdating sa Adobe Premiere Pro. So maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and share na rin guys. Bye bye.